Pero po rin ng Panginoon, ang lahat ng bagay inaalaw ng Panginoon dahil unang-una ay pinapaalam sa atin ang lahat ng bagay kontrolado niya. Amen. Kaya nung Sunday na ituro ko ay secured by God's covering. Amen. Sino nakarinig nun? So marami. At yun po ay nakalagay sa YouTube, sa iba't ibang platform. Then after nun, ay hindi pa tapos yun, binigyan ako ng Lord, ito nga duduksong ko. Your future and God's faithfulness. Sabihin natin, future. Pag sinabing future, dito nagkakaroon ng napakalaking preparation ng maraming tao. Mula sa pag-aaral, elementary pa lamang estudyante, idinidevelop na ng guro, when I grow up, I want to be a doctor. So, ang ibig sabihin, binibigyan na ng punla ng eskwelahan sa bata yung kanyang bukas na mangyayari. Amen. Kaya ang church ay ginagamit ng Diyos upang latagan ng lahat ng mga kaalaman patungkol sa future na napakahalaga na maunawaan ng bawat Kristiyano o bawat tao. Kasi ang future, alam naman natin ay hawak ng Diyos. Tingnan natin ang sinabi ng isang matalinong hari. Buksan natin ang tinulat ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 7, verse 14. There is a word from Ecclesiastes chapter 7, verse 14. Ayan. And God's faithfulness. Ang sabi diyan, therefore, a man cannot discover anything about his future. Ecclesiastes chapter 8, verse 7, since no man know the future, who can tell him what is to come? Sino nga ba? Ang sabi ng hari, therefore, a man cannot discover anything about his future. And verse 7 and 8, since no man know the future, who can tell? Sino nga ba? So wag po tayo maniniwala sa horoscope. Sabihin nga natin, horoscope. Minsan kasi doon nagre-relay ang tao. No? Ano ba ang nilalaman ng horoscope? Yan yung mga, ano nga bang tawag doon? Mga, halimbawa, Sagittarius, zodiac sign. Thank you, sir. Zodiac sign. Cancer. Paano kung birthday mo yung cancer? Cancerous ka na. So ako, August. Ano ba ang zodiac sign ng August? Leo. Kaya matapang daw ako. O, di ba? So, wag nating ibibigay na alamin ang ating future sa horoscope. Wag din naman sa fortune telling. Wag. O kaya doon sa palm reading. At sabihin ay, tinangkapalad mo. Oh. Basahin. Alam mo, itong guhit na ito, magastos ka ano. Bakit? May guhit kang palabas eh. Ay lahat naman ng guhit sa daliri, may palabas. Tinan mo ang palad mo. May guhit palabas na gano'n. Wala dyan. Hindi mo pwede kasi the number one king during his time ang nagsabi nito. Si King Solomon na tinaguri na haring may dunong na galing sa Diyos. So, kung sino yung eksperto doon, siya konsultahin mo. Kaya si King Solomon, alam niyo ba yung dakilang kasaysayan ni Hari Solomon nung siya nabubuhay? Yung nag-aagawan yung dalawang ina sa isang bata? Amen? Ang sabi nung isa, natutulog ako, inagaw niyan. O, sa wisdom na binigay sa kay Hari Solomon, pinatawag yung kanyang gwardiya sibil, pinakuha ng espada, at pagkatapos, sabi doon sa dalawang ina nag-aagawan, yung kanan, hawakan mo, yung kaliwa, hawakan mo, hatakan nyo, o halika, guard. Ano yun? Hatiin mo sa gitna ang bata. Pag nahati mo, tigisa kayo. Anong wisdom doon? Ang wisdom ay ito. Yung totoong magulang nagpaparaya. Ano sabi ng ina?
wag na po, mahal na hari. Kahit hindi mo mapunta sa akin ng bata, ayoko lang mamatay. Kasi siguradong patay yan, hahatiin mo. Sabi naman nung isa, hindi, para tayo natigil na. Tumahimik si Haling Solomon at ang sabi, walang ina na hahayaan niya masaktan ang kanyang anak. Amen ba ako doon? Tama ba mga nanay? Salam mo ka, ayaw mo pakapitan ang anak mo. Diba? Amen? Bumili ka ng aircon para malamigan ang anak mo kahit ikaw na nagtitipid. Nakuha niyo? Oh? So, ang wisdom na yon. Oh? Kaya, isang reyna rin ang nabubuhay noong unang panahon, ang tawag to ay si Queen Sheba. Na ang sabi niya, wala akong nabalita na gisindunong mo. Kaya ang ginawa ni Queen Sheba, pumunta doon sa kaharian ni Solomon at humingi ng payo. At nung binigay yung payo, ano ang sabi ng reyna? Higit ang aking narinig kaysa nababalitaan. Nakuha niyo? So bilang kagandahan loob ng reyna, dala ni Reyna Queen Sheba ang kalahati ng gindong kaharian. At pagkatapos, ibinigay sa hari at doon nagsimula na inihanda ang pagtatayo ng templo ng Diyos. Amen. Sabihin nga natin, wisdom. Kaya, with regard to future, there is a many contribution. First, your contribution. Amen. Hindi mo pwedeng malaman ng at ipaghanda ang bukas mo kung wala kang kontribusyon. Kaya nga, mga estudyante, taas ang kamay. Yung mong nag-graduate na, taas ang kamay. O yung professional, taas ang kamay. So, yan ay bahagi na pagpupunla ng magulang nyo with regard for your future. Nakuha niyo po ba? Okay, kung babalik kayo sa elementary grade 1, ano koneksyon ng pagpalo ng nanay mo kung hindi ka papasok? Ano koneksyon nun? Hindi para kay saktan, para ito'y para sa'yo. O, sabi mo sa mga anak mo, get mo. O, sabi mo sa anak mo, hindi ka lalaki ng ganyan kung hindi ka inalagaan. At hindi ka pinag-aral. Ang kagandahan, gaganda buhay mo. Bakit? Yung kontribusyon ng magulang mo at sa'yo, ginawa mo. Nakuha niyo po ba? Amen. Kaya makikita natin yung future natin. Pero dumadating ang sandali, maraming tao ay may takot sa kinabukasan. Amen? May takot. Tatakot mawalan trabaho, natatakot panghina, natatakot lahat. Amen? May takot sila. Hindi mo mawala yon. As a human being, normal na ikay magkatakot. Pero, ano pa ang kapangyarihan ng Diyos? Sapagkat ang sabi ng Bible, God will give us not the spirit of timidity, but the spirit sound mind and power. Amen? Kaya dito ngayong umaga, let us open our Bible sa isang napakagandang kwento. No? Kasi meron pong kwento rito na napakaganda. Wala ba dyan sa outline? First page, tinan mo nga first page. James chapter 4, verse 13. Ayan, ang ganda. Nais kong basahin sa Tagalog para higit po nating maunawaan. James chapter 4, verse 13. Tingnan po natin ang sinabi dyan ni James, ni Santiago. Kasi ito ding aklat ni Santiago ay nagtuturo ng godly wisdom. Nagtuturo ito. Di ba sabi sa James chapter 1, if you lack wisdom, ask God. Right? Amen po ba? Ang sabi ni James chapter 1. At ang taong pabago-bago isip na parang hangin ay hindi pinagpapala. So, ibig sabihin,
Part ng wisdom, ang focus. Sabihin natin focus. Para malaman mo yung good future mo. Para yung God's faithfulness ay maranasan natin. Kasi kung wala kang focus, hindi mo, ang i-entertain mo yung fear. Hindi ka nakapokus. So, basahin natin ang ganda dito sa talatang ito. Makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganon. Sa bayang isang taong kaming titigil doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. O kita niyo pag-uusap diyan. Ni hindi niyo alam kung ano mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon na nabubuhay pa kami, gagawin namin iyon. Ngunit, kayo'y nagmamalaki, nagyayabang at iyan ay masama. Ang nakakaalam na dapat niyang gawin mabuti, ngunit hindi niya ito ginawa ay nagkakasala. Kaya makikita natin dito, napakahalaga, yung God's guided decision and guidance from the Lord. Para hindi po tayo magkaroon ng tinatawag na pagsisisi. Para hindi tayo mawala doon sa level na, Lord, ano ba gagawin ko? Amen? Kasi alam niyo, sa buhay ng tao, nadadaanan natin lahat. Pero tandaan natin sa ating paglalakbay upang tahakin na kinabukasan, alam mo yung mga bawat unang hakbang na ang Diyos ang nagbibigay ng provision nito. Amen. Ano sabi dito sa point number 1 na aking nilagay po dyan? Makikita natin, ang buhay ay uncontrollable. Sabihin natin, uncontrollable. Life is uncontrollable. Hindi mo makokontrol. Hindi mo makokontrol. Kasi bakit? As a human being like us, meron tayong tinatawag na feelings, meron tayong tinatawag na need every day. So, makikita natin, minsan pabago-bago. Mamaya gusto mo, mamaya hindi. Katulad sinabi ni Santiago. Amen? Kaya, uncontrollable. So, makikita natin dito, ano ang dapat mong gawin? Unang-una, ang sabi dyan, sa point number 1, the fact about God for our future. 1, God knows everything that is going to happen. Huwag kang mag-alala sapagkat anuman ang mangyayari sa kinabukasan mo, God is control. So sabi mo, huwag mong kontrolin. God is control. Kasi minsan, dahil sa takot mo, nakokontrol mo na. Hindi ko gagawin ito, hindi dapat mangyari yan, kailangan ito ang priority natin, ito yung priority natin. So you control everything about your future. Samantalang hindi mo naman kontrolado yan. Amen? So anong unang mong gagawin? Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Anong sabi ng Hebrews? Makikita natin dito, verse 4:13 ng Hebrews, nothing is created, is hidden from God's sight. Everything is uncovered, laid bare before the eyes of Him to whom we must account. May pananagutan tayo. Kaya napakahalaga nun your future. Kasi, ano sabi din ng hari ng King Solomon? Trust in the Lord with all your heart. Do not lean in your own understanding. So, ibig sabihin, your understanding is, kinukompute mo yung time, iniisip mo yung mga bagay na hindi pa nangyayari, kayong wala pang hindi pa nangyayari after January, ano ba? January may gagawin ka. Ay, November pa lang ngayon. Paano na? Kasi December, January, kailangan natin to. Ano ba gagawin natin? Kaya ang gagawin mo, ikaw ang magdidesisyon, ikaw ang gagawa ng paraan. Gusto mong kontrolin, siguraduhin. Meron ang kwento sa Bible eh. Ang sabi niya, lahat, meron na ako. So, ano pa gagawin ko? So, kailangan mag-ipon pa ako. Ang gagawin ko,
ipagigiba ko itong aking maimbakan ng tubig. Di ba? Sabi nung lalaki. At pagkatapos, pagka naimba ko na, magdadagdag pa ako nito. Para sa akin kinabukasan. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Hangal. Hindi mo alam, mamayang gabi, mamamatay ka na. Sino makikinabag ng lahat ng ginawa mo? Nakuha niyo? Hindi masama yun. Pero let us point, si Joseph, hindi niya alam ang future niya. But he know God who know his future. Alam niyo ba history ni Joseph? Hindi naman siya taga-Egypt. Dayo siya doon. Katulad tinuro ko noong Sunday. But Joseph, under the protection of God, God will bless Joseph. Even when Joseph is in the prison. Kaya, yung God's covering nasa kanya. So sa atin, bilang tayo mananampalataya, God knows everything. Amen? So kasama niyo ang anak niyo, o hipuin mo ulo ng anak mo. Sige na. O hipuin mo, ayan si Seya. Ang tanong ko doon sa nanay, tatay, mahal mo anak mo? Say amen. Ang tanong ko, sige nga, sa pagmamahal mo, bilangin mo buhok ng anak mo. Ano? Nakaw niyo po ba? Pero alam mo ba, may Diyos na bilang ang ating buhok? Ang sabi doon sa aklat ng Mateo, di ba, you are more than the sparrow. Masigit ka sa mga maya. At pagkatapos, ang sabi, ang Diyos bilang ang bilang ng iyong buhok. Alam ng Diyos kung ikay shaggy na ang buhok mo. Alam mo yung shaggy? Sa gilid na lang. O, di ba? Alam ng Diyos na ang iyong buhok ay nagiging Arabic ka na. Ano yung Arabic? Buhok. So, walang nakakaalam ng bilang ng buhok. Pero, believe me, may Diyos na ating nakilala na pati bilang ng buhok mo, bilang niya. Ano pa kaya bilang ng bigas sa palabigasan mo? Ano pa kaya ang bilang ng pera mo na pambayad ng matrikula ng anak mo? Ang problema, kine-carry mo. Hindi masama yun. Pero alam naman natin, there is one God who knows what is going to happen in your future. O so, ano response mo? Ano response mo? Tatanungin ko kayo. Dahil ang buhay ng tao ay unpredictable, uncontrollable, ano gagawin mo ngayon? Sige, tabihin mo ang katabi mo. Ano dapat mong gawin? O, kaya may Diyos, kaya may Biblia, upang malaman mo ang sikreto na pagbibigay ng buhay mo sa Diyos. Being a Christian, it is not a religion per se. Tinuturuan tayo kung paanong ating isalig ang ating buhay sa Diyos na lumikha sa iyo. Pag may problema kotse mo, saan mo dadalhin? Sa talyer. Pag may problema ang electric fan, o yung sa electric fan, 3 linggo na yun, di pa napapagawa. O saan dadalhin? So sa electrician. Pag may problema tao, saan mo dadalhin? O sa doktor, pwede. Pero pag hindi na kontrol ng doktor, kanino na? Kay Lord. Amen. Sabi ng doktor sa akin dumating galing Amerika Isang ikot lang, 500. Sarap pala maging doktor. Sabi sa akin, Pastor, hinga malalim. Sakit? Wala. Talikod. Hinga malalim. Taas. Masakit? Wala. Dok, may masakit. Ano? Bulsa. Talaga. Naligali sabihin ko, baka 200 na lang? Umikot ka lang So nobody can control. Pero dahil nga may Diyos na nakakalam, God will provide everything. Kasi siya yung may kontrol Nakuha niyo po ba ako? Amen. Kaya glory to God, salamat. Kasi may sobre akong tinanggap. Hindi ko na i-mention ang pangalan nyo kung sino-sino kayo. Nakalagay doon mga pangalan.
idagdag ko daw sa pandialysis. Alam nyo, bigla ako nagalak. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi mabigat talaga eh. Inabot sa akin ni Pastor Ira, nakasulat po mga pangalan dyan. Alam nyo, lagi ko pinagpipray yun. Salamat. Nakuha nyo po ba? Amen. Kasi hindi mo kontrol eh. Pero kontrol ng Diyos. Siya yung kumakausap. Kaya sa buhay natin, kung hindi mo kayang isumbong sa asawa mo, isumbong mo kay Lord. O sabihin mo, kay Lord ka muna magsumbong. Sumbong ka ng sumbong eh, di ba? Dahil si Lord may kontrol eh. Amen, siya lang yun. Si Lord na magbabago, siya yung may pagbabago, siya yung nagbibigay ng bagong bagay. So ang ginagawa mo, for the future, siya babago. Alam nyo, ito yung personal testimony. Meron akong tiyuhin, na yung tiyuhin kong yun ay sabihin ng isa sa kinatatakutan sa Quinta Market. Alam niyo yung Quinta Market? Oh, alam niyo ko ito sa Quiapo, yung underground, yung Quinta Market doon. Ang tatay ko, nagtatrabaho din doon. Ako yung nagtatrabaho. Dumadaan kami doon. Dumating sa oras, papasok ako ng Coca-Cola Otis. Doon ako dumadaan eh. Nandun na sakayan, papuntang Otis. May na-hold up. Na-hold up yung tatay ko. Alam nyo, eksakto, kilala yung siting. Yung ting, pamangkin ni tatay yun. Ang sabi lang sa tatay ko, Tiyo Gani, anong oras kayo na hold up? Gantong oras, sige. Alam niyo, nung hapon, na ibalik sa kanya. Kilala siya. Pero alam niyo, sinusuka siya. Yung mga taga-baryo natin, kung lait-laitin siya, hindi pinagkakatiwala. Pero alam niyo, nung magkaasawa, ang napangasawa niya ay nagbabible. Abay ngayon, misa pinagtatawanan. Yung siga ng Quiapo ngayon eh, pag sinabing asay, Ting, huwag ka na maglaseng nga uwi. Tatayo na raw yun. Pero pag tayo nun, may agila sa likod. Kasi labas-pasok sa bilangguan yun eh. Na ngayon, successful businessman, importer and exporter. Dahil yung asawa, may tahian. Nakuha niyo po ba ako? So makikita natin, nakailam sa kanya ang Diyos na may hawak ng future. Kaya sa buhay ng tao, huwag natin tutuldukan ang sarili mo. Lalo na't ikaw ay Kristiyano, huwag mong bibigyan ng tuldok o sasabihan ng anak mo na anak, wala ka ng pagbabago. Anak, ganyan ka na. May pagbabago yan. May pagbabago. Oo, medyo pasaway ngayon. Pero hindi mo alam, nung kumilos ang Diyos, yan na pala ngayon, ang supplier mo ngayon. Kaya hinahanap ko sa YouTube yung kanta eh, na sumikat nung araw, gulong ng palad, ang buhay ay. O sino may alam nun? Gulong ng palad, ang kandungan, ang kapalaran, kung minsan ay nasa ilalim. Yung isang chorus, ang kapalaran minsan ay nasa ibabaw. O sabi mo, 2024, ikaw ang iibabaw. Alam nyo ba, ang composer na yon, naging born again sa Amerika, binabago niya ngayon ang lyrics. Kaya, ang buhay may pagbabago. Ay, alam ni Mrs., yung contact person ko ng Bible study sa Ferrocarril, sa sa Los Baños, kung saan dumadalo yung kanyang nanay at mga kapatid. Si Nanay Daisy, Yung Nanay Daisy, bina-Bible study ko yon. Siya ay nakatira sa Ferrocarril. Ang kanyang bahay, ang dinding, ay sako. Ang bubong, yero. Ang kanyang sahig, kawayan, pero ang ilalim nun ay kanal. Sabi ng mga tao, born again, born again.
puro bagoong naman ang ulam. Totoo yun. Pero pag dumadalo na Sunday sa services, si Nanay Daisy, sabi nga nung matanda, sumalangit nawa, abay, kala mo hindi nakatira sa Pero-Karel. Ang sabi nung mamay, ano nga ba? Mahusay manamit. Nakalipistik pa yun. No? Pero dahil nga, siya'y may pananampalataya. Sabi ko, Nanay, huwag niyong sisihin ng Diyos. Kailangan lumapit kayo sa Panginoon. May anak siya na matandang dalaga pero bata pa noon. May anak siya na mayroong kapansanan. Umiihinga sa banig eh. Kaya pagpapasok ko ng bahay, hindi ako makaupo doon sa mapanghe. Pero ito, dalo siya ng dalo. Narinig niya ang challenge about sa Lord na hindi mo kontrolado ng Diyos. Kumilos ang Panginoon. Sa Sirka, may foreigner na masukan yung kanyang panganay na anak. Anong pangalan nun, ma? Nakalimutan ko na pangalan nun. Naging katulong. Nilinis ang bahay doon sa isang German. To cut the story, nagbakasyon yung kapatid ng foreigner na matandang binata. Nakita ngayon yun. Get niyo na istorya. Hindi ko tatapusin. Ito ngayon ang good future. Umibig pag tumibok ang puso. Pero hindi mo alam, kasama yon sa proseso ng Diyos to prepare the future of the family because his mother praying. Praying his mother. Wala nakakontrol. Wala. Umaasa na sa sweldo na binibigay bilang kasambahay. And to cut the story, pinakasalan. Alam niyo ba problema niya? Wala silang sariling tubig, nakikisahod lang doon sa katabi. Pag isinaro pa yung gripo, wala na silang tubig. Sabi nung kapitbahay, patatanggal ko na yan. Pero sa kabutihang palad at ang Diyos ay kumilos. Pinag-pray ko, sabi ko, kung yun ay kalooban ng Panginoon, bakit? Dalaga ka naman. To cut the story, ikinasal, isinama doon sa abroad. Ay nung nagbuntes, sabi ng babae, gusto kong ako mga anak sa Pilipinas. Ay ang nakita ng foreigner ang bahay. At ang sabi, no. Before we go to Philippines, we need to build a house for you. At alam nyo, yung kanyang kinatatayuan, biglang giniba. Ang sabi ng mga tao, ayan, lalong nawala ng bahay. Pero nagulat, nag-deliver ang truck ng mga bakal, nakangangana. Ha? Nako nyo? At dumating sandali, nung mabuo, isang bunggalo. Dumating na yung nasa Germany. Nagtataka yung foreigner, ba't naglagay ng gripo sa labas? Ang sabi nung una, libre kong paiigibin ang mga kapitbahay ko. Hindi ko yung papuputol. At ang naputulan, yung kanilang dating iniigiban. At ang sabi niya, kapitbahay, libre ang tubig, palalagyan kita. Alam niyo, ang buhay ng tao, uncontrollable. Pero we have a God who control everything, even your future. Alam niya yun. Kaya ang Bible nagtuturo na trust in the Lord with all your heart. Hindi lang yung simple magic. Ang verse na yun sa Proverbs ay hindi lang simple magic na pag kinot mo, mangyayari. Ito'y may katotohanan dapat sa puso mo na anuman ang meron ka, huwag kang magtitiwala dyan, magtiwala ka lang sa Diyos. Kasi ang nagsabi noon, pinakamayaman na hari sa buong lupa nung siya'y nabubuhay. At ikaw, kahit mayaman ka na ngayon, hindi mo kontrol pa rin. Kahit ang sweldo mo'y malaki, kahit pareho kayo nagtatrabaho, do not depend. Ang sabi ng Jeremiah, cursed is the man who put trust in the arm of the flesh, but blessed is the man who put trust in the Lord. Our experience, my wife and me, full-time in the ministry, we have no business, we have no job.
But we have a dream in the future that one day God will bless us and it will happen. A simple living, the Lord bless us. The secret is, put your life, the one who control everything. Who is? Our God. Palapakan natin ang Panginoon. Who rule everything. In Colossians chapter 3 verse 15, let the peace of Christ rule in your heart. Colossians chapter 3 verse 15. Hindi ko alam kung naandito. Let the peace of Christ rule in your heart, since as a member of one body, you were called to peace. Ito yung isang problema. Habang tayo ay tumatak sa future, minsan nawawalan tayo ng kapayapaan. Hindi tayo makatulog. Lalo na pag merong adjustment, hindi ka mapaigip. Pero sabi ng Lord, let the peace of Christ, control everything as a member. As Christ, ang sabi dito, let the peace of Christ rule in your heart. Sabihin natin, let the peace of Christ rule in your heart. Ang ibig sabihin ng rule, according to this, ng isang Bible scholar is, ano ang sabi dyan? This is used from the New Testament, originally means, ang sabi dito, the word retain that cannot content. Ang sabi. Kaya makikita natin dito yung word na rule, ang ibig sabihin, manage. Sabihin natin, manage. God will manage your future. God will direct your future. Kaya your future and God's faithfulness. Lalo ngayon, sa time clock natin ngayon about the future of the second coming of Christ, ang dami na nangyayari sa ibang bansa. Imagine, sa Saudi, umulan ng yelo. Sa Dubai, bumaha. Kausap ni Mrs. Steph, ang lakas ng ulan, kansilado, bumabaha na hindi nangyayari. Yung Ilog Euphrates, na according to the Bible, pag yun ay nagkate, sign of the coming of Christ, ngayon walang tubig, tuyot na tuyot. What happened to the future? Only God who control everything. Hindi ko sinasabing hindi ka na mangarap. Do it. Hindi ko sinasabing mag-resign ka. No. What I'm saying from this message is, you need to be balanced. Everything. Kasi lahat nauubos yan. Lahat. Yung ningas, yung pananampalataya ng kabataan, ngayon ay revisit. Yung ningas ng iyong pananampalataya noon, revisit. Dahil in the last day, ang time ay ang simbahan na magkakaroon ng dakilang panlalamig before Jesus Christ is coming. Kaya alam nyo, may mga pastor na kinukomport ako sa nangyari kasi na-emergency ako. Pero alam nyo, una nag-comfort sa akin, ang Word of God, ang Bible. No? Ilang beses ko inhandog na buhay ko, Lord. To. Pero napakabuti ng Diyos. Amen. Napakabuti ng Diyos. Kaya sa ating buhay, let us put God will control. Number 2, God is with you every step of your way. God is with you. You know God is watching you every day? Naniniwala kayo doon? Napagising mo pala sa umaga, binabantayan ka na ng Panginoon? In every single step of your lives, from day-to-day living, God watching you. Kasi pangako niya yan. At kailangan meron kang acknowledgement. Kaya, as Life Family, every morning, kukuha ka ng life verse. Are you ready ba doon? Amen? Kahit mga bata, may life verse today. May life verse. Ito yung verse ko ngayon na inaangkin sa Panginoon. Hebrews 13:5.
Ano sabi ng Hebrews 13:5? God said, never will leave you, never I will forsake you. The promise of God. Hindi kanya iiwan. In Matthew 28 verse 20, as surely I am with you always to the end of the age. Sabihin natin, end of the age. Ito na, okay lang. Ang sabi ng isang nagpa-prophecy, si Marcos daw ang huling-huling presidente. Pinagbasihan yung estatwa ni Nabucodonosor sa Book of Daniel. Binabasa nila. Pero hindi pa rin. Hindi mo alam ang exact oras. Only God. No? God is with you in every step of your way. Siya nakakaalam. Sabi nga pag may nagsaradong pinto, tandaan mo, may bukas na bintana. Amen. Naalala ko noon, ako'y nasa ministry pa, during that time, sa unang siglo ng aking buhay. May nangyari na dumating sandali, gusto ko nang gumibap. Ang sabi nun sa akin ng pastor na nag-disciple sa akin, Jimmy, huwag kang pa-apekto ano man ang nangyayari. Tandaan mo ito. Pag nawalan ka ng baso, papalitan ng Diyos ng pinchel. Hintayin mo yan. There is one God. Amen? May mga pagkakataon na hindi ugma sa expectation mo. Bakit hindi natuloy? Hindi mo alam, may Diyos na nakakaalam ng bawat hakbang ng buhay mo. Alam niya yung 15 step mo, matitisod ka. Kaya pagdating ng 10 step mo, pinahinto ka ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na pagdating doon, may mangyayaring masama. Amen. And praise God. Thank you for the Lord who watching always our step. Amen. Sabihin mo sa tabi mo. Bawat hakbang mo, alam ni Lord. Kaya let us be faithful to God. God is faithful to keep His promises according to Psalm 145 verse 13. Psalm 145 verse 13, the Lord is faithful to all His promises and loving toward to all He has made. Ang Diyos ay tapat. At alam niyo ba katapatan ng Diyos dito kayo tumingin? Hindi lang sa iyo, kundi sa mga anak mo, tapat ang Diyos. Kasi ang pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham ay hindi natatapos kay Abraham. Yun ay dumidiretso sa kanyang anak at sa kanyang aapo o kaapu-apuhan sa bawat binhi. Ang kailangan lamang na ito, sulat nyo, yung Diyos ni Abraham ay Diyos na kilalanin mo. Yung Diyos ni Abraham. Kaya pasalamat tayo dahil sa tatay mo, nanay mo, nagba-Bible, ngayon pinanganak ka sa Christian family. Yung nanay mo, una nakadalo ng Bible study, hanggang sa dinala, ngayon ang mga anak mo. Yun ang provision ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Kasi yun ang pangako ng Diyos. I will bless and I will establish my covenant between you and me. I will establish. So sigurado na. Ang kailangan lang, you need to be strong in your faith. You need to be strong. Dahil, ang sabi ng unang Pedro, kung paanong ang ginto ay dumadaan sa apoy upang malaman ng tunay na pagkaginto, ganun din ang ating pananampalataya. There is a time for purification. Pero hindi para ikaw ay matunaw, kundi para kuminang
ang tingkad mo sa iyong pananampalataya. Amen? Sabi nga natin, God is good. You can trust God. You can trust God. Pagtiwalaan mo lang siya, and your future is secure. Sabi nga natin, my future is secure. I'm not confused about my future. My future is secure. Sabi nga natin, future is secure. Hindi ka mag-aalala. No? Ang gayon mo lang, magtiwala. Pag nagbukas ang pintuan ng Diyos, Lord, thank you for this kind of blessing. Sa trabaho, Lord, salamat po. Do it for God's glory. Gawin mo yan para sa Panginoon. Kasi walang nakakaalam. Kaya sa ating buhay, beloved brethren, napakahalaga. Ano sabi ng James chapter 1 verse 5? As we continue this message. Ano sabi ng James chapter 1 verse 5? If any of you lack wisdom, he should ask God. Sabi natin, ask God who give generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ano yung wisdom? Ang Diyos magbibigay ng wisdom, ability for work, trabaho, i-increase sa sweldo mo. Pero tandaan natin, everything is God's control. Kaya ano man ang marating natin, mga as I close, saan man tayo makarating, balikan natin kung paano tayo nagsimula. Ang Diyos na hindi nagpapabaya. In closing, Colossians 3:15, again, as I explained, napakahalaga, let the peace of Christ be with us. Ephesians chapter 4, verse 19, and my God will meet all my need. Sabi natin, my God will supply all my need according to His glorious riches in Christ Jesus. God will meet. According. Pag sinabing according to Christ's riches in heaven, unlimited supply. Amen? Magugulat ka na lang. Yung plano mo maliit lang dahil sinamahan ka ng Diyos, malaki ang ibinigay ng Panginoon. Hello? Kaya let us acknowledge. As I close, let us acknowledge our nothingness. Wala po akong magagawa, Panginoon. James chapter 15, verse 1 and 2, Jesus is the vine. We are the branches. My Father is the gardener. He is the gardener of our lives, even your future. Siya yung mag-aalaga sa iyo. Amen? So ngayon, sa ating prayer, 2024 is coming. Anong future merong nais ka? And leave it to the Lord. Do your parts, God will do His part. Gawin mo yung kayang gawin. There is a great story when Jesus Christ visited the burial, the wake of Lazarus. Ang sabi ng kapatid ni Lazaro, patay na ang iyong kaibigan. Kasi nung sinabi nung kapatid ni Maria, si Lazaro ay may sakit pa lang. Hindi pinuntahan ni Jesus. And after few days, binisita ni Jesus ang family, patay na si Lazarus. Ano sabi ng mga tao? Patay na siya. Pero ako'y na-hit dun sa word ni Jesus. Hindi. Natutulog lang.
Beloved life in Christ, hindi patay ang magandang bukas mo. Natutulog lang. Gigisingin niya ng Panginoon. Nung sumigaw si Jesus, nagising si Lazaro. Ginawa ng tao, ang sabi ni Jesus, nasaan si Lazaro? Naandun po nakalibing. Ang sabi ni Jesus, alsin nyo ang takip ng libingan. Makinig kayo, meron po ditong lesson. Ang ginawa ng mga tao, inalis ang takip ng libingan. Lumantad ang bangkay ni Lazarus. Hindi iniutos ni Jesus sa mga tao na buhayin si Lazaro. Dahil si Jesus ang may kaya nun. Ginising si Lazaro, biglang tumayo. Ito ngayon ang ginampanan ng tao. Alsin nyo ang nakabalot sa kanyang katawan. There is a combination of teamwork, beloved families. God's faithfulness and security of our future is His. Do your part as Christ's word. Do it. And God will do His part. Kaya, hindi mo gigisingin na namatay na pangarap. Buksan mo lang muli ang puso mong natakpan. At pag nasilip ni Jesus, yung dreams, Lazarus' dream sa iyong heart about future, nakahiga. Lord, hindi ko alam. Dahil binuksan mo, si Jesus ang kakausap dun sa dreams mo for your future. Sigurado, babangon yun. Mabubuhay. Huwag kang mag-alala. Your God is alive. Your God is alive. Let us give and surrender everything to the one who holds your future. Let us give your strength and rely to the wisdom, the one who sits on the throne. He is Jesus. Sabihin mo, Lord, makialam ka sa buhay ko. Kasi yun po minsan, para bang ayaw mong pakialman ka ng Diyos. Pero pag may problema, Lord, inihahandog ko lahat sa iyo. Pero pag smooth na ang buhay, Lord, sorry, ako muna ha. Ginagawa natin bumbero ang Diyos. Pag may sunog, kondodo, lapit tayo. Pag wala na sunog, wala na. Nung nagsusunog, ang dami mong pangako, Lord, maglilingkod kami. Lord, ito gagawin ko. Ito gagawin ko. Nung napayapa ang apoy, hinihintay ni Lord, yung pangako mo, hindi mo na nagagawa. Huwag man dumating, sa Diyos pa rin tayo lalapit. Huwag mo nang hintayin magkasunog. Hindi literal yun. Matunog yung mga pangarap mo. Lord, ito. Amen? And surrender all to Jesus. Tayo tumayo. Surrender. You know, the complete surrendering life is, dito kayo tumingin. Huwag mong titingnan anong meron ka ngayon. Kasi yun ang kaagaw. Sa pagharap natin sa Diyos, as we surrender our lives, position ourselves that nothing. Basahan. Wala. Para hindi tumaas yung ego na who you. Accepting God, it is not a religious act only.
It is a surrendering lives for your future. Lalo na bata pa ang anak mo. Naranasan namin ni Pastora yan. Maliliit pa yung mga anak na. Yung mga kapatid ko nagtatanong, paano mo papaaral ang mga anak mo? Nagpapastor ka kasi sinusukat nila. Sabi nga nung isa kong kapatid, bumalik ka na sa trabaho. Ayan, narinig ni Mrs. Sabi ng tatay kong biyenan ko namatay. Nung malaman, pastor ang kanyang boyfriend. Umuwi galing Saudi. Alam nyo ba, ang iniharap sa akin nung unang bisita ko? Ang tanong sa akin ng tatay niya, ano ipapakain mo sa anak ko? Ay, totoo nga naman. Hindi mali yun. Kasi normal sa magulang, ang tiyakin ang kinabukasan ng kanyang anak. Ito ang sinagot ko lang. Ang Diyos na pinaglilingkuran ko, hindi kami pabayaan. Purihin ang Panginoon, tumanggap yung benang ko bago mamatay. Kasi nung nag-aagaw buhay, ako ang pinatawag. Sabi doon sa nanay niya, Patreng, ipatawag mo ang pastor, yung asawa ni Susan. Diyos pa rin ang lalapitan. Pero kita nyo, yung mga kasabayan namin, yung maliliit pa mga bata, kita nyo, ito'y dahil lamang sa habag at biyaya ng Diyos. Kaya kung ano yung naranasan namin, naranasan nyo rin yan, pag-aalala. Pero kaya kung tinuturo to, para malaman nyo rin ang dapat yung gawin. Amen. So let us come to the Lord. Sa ating paglapit upang isurrender ang lahat-lahat. Huwag mong isipin na anumang meron ka ngayon. Think about this. Your nothingness, I am a filthy rag in the sight of God. Huwag mo isipin that you are a professional now na you can do everything. Kaya mo yun eh. Pero kapatid, mapapagod ka. Mapapagod ka. Kaya today is a brighter day to revisit and surrender our lives to the one who created. Come on, let us worship God. Give it to the Lord. Huwag kang mag-alala. Yes. Oh, nakikinig ang Diyos sa puso mo ngayon. Pinapakinggan ka ng Panginoon ngayon. Inwardly. Yes. Oh. Sing it. I surrender all. I surrender all. Unto thee, my blessed Savior, I surrender all. Sa Tagalog, inialay ko. Inialay ko. Ang lahat. Ialay natin lahat. Ang lahat sa iyo, Kristo. Ialay ko. Ilagay natin ating kanang kamay sa ating dibdib. Inialay
pag-asa mo. Inaalis ng Diyos ang pag-aalala ngayon sa puso mo. Sinisigurado ng Diyos ang bukas mo. Sa iyo, Kristo, iaalay ko. Yes. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, ako'y at sa Kanya'y luluhod. Ay susunod. Alam ko may magagawa ang Diyos. si Kristo lamang. Si Kristo Ito lamang ang kasagutan. Si Kristo lamang. Si Kristo lamang lamang ang kailangan. ang kailangan. Tagapagligtas. Tagapagligtas At manggagamot. at manggagamot. Siya lamang. Oh, hallelujah. Siya lamang. Sumunod po ang lahat sa maikli panalangin. Ama namin banal, Naman naming salamat sa iyong salita. salamat sa iyong salita. Alam namin ika'y buhay. Alam namin ika'y buhay. Nalalaman mo ang aming bukas. Nalalaman mo ang aming. Ikaw nakakakontrol ng aming future. Ikaw nakakontrol ng Kaya aming. Panginoon, sa umagang ito, Kaya Panginoon, sa umagang buong puso ko pong inihahandog sa iyo buong puso ko pong inihahandog sa ang aking buhay, ang aking buhay. ang aking pamilya, ang aking inabukasan.